Ang dami kong mga kaibigan nagalit ng scam. Meron pong mga nagbebenta ng lupa na hindi sa kanila. Meron pong nagpo-post ng mga advertisement gamit picture ko, may binibentang mga kung ano-ano. Pero yung pinakamalala na nakita natin ngayong Desyembre ay yung sa benta paluwagan scam. Makinig po tayo na maigi. Ang dami pong naloloko. Noong Biyernes, pinaimbestigahan ko na at nakita ko, sa business permit pa lang, meron na pong mali. Dahil wala silang permit para mag-conduct ng kahit ano na related sa financing, sa lending o investments. Hindi ko muna babanggitin yung pangalan, pero siguro alam nyo naman po yung tinutukoy ko. Hindi ko lang muna babanggitin yung pangalan dahil wala na po akong pangbayad sa abogado pag kinasuhan na naman ako ng libel. Pero totoo po eh. At sa susunod na Lunes siguro, sasabihin ko na po yung pangalan. Pero alam naman po natin, yan yung pinaka, yung minsan tinatawag na BPAL, Benta Paluwagan, na scam po ito. Paano po ba natin malalaman? Hindi ko muna i-detalye yung sa kumpanyang ito. Pero rule of thumb, paano ba natin malalaman kung pyramid scam o Ponzi scam ang isang business opportunity? Hindi po ganun kahirap, although ang dami po talagang manloloko. Aminin natin, hindi pa ganun kataas ang financial literacy sa Pilipinas. Kaya napakadali po talagang manloko kahit minsan sa totoo, obvious na obvious. Nakakasama po talaga ng loob. Pero ito po, pakinggan po natin na maigi. Ano ba ang indicator na isang scam yan? Yung tinatawag na pyramiding o Ponzi scam. Dalawa po ang indicator na pyramid o Ponzi po yung scheme. Una, may pangako ng malaking kita at sasabihin nila na sigurado ito. Walang sigurado sa buhay. Kapag high reward o malaki ang kita, malaki ang risk. Wala kang makikita sa balat ng lupa na mataas ang reward, mataas ang interest na sigurado. Wala pong ganyan. Kundi sana lahat meron. Wala pong ganyan. Imposible yan. Walang libre sa mundong ito. Ang pera pinaghihirapan, pinagsisikapan. Wala pong free money. May pangako ng malaking kita, sasabihin sigurado ito at wala kang gagawin kundi magbibigay ka lang din ng pera. Wala kayong pinag-uusapan na kahit pera lang yung pinag-uusapan. At yan po yung sa pangalawang indicator natin, o pangalawang senyales na pyramid o Ponzi po, ay wala kayong produkto na pinag-uusapan. Kung networking, may kape kayong tinitinda, may binibenta kayong damit, sapatos, vitamins, baka pwede. Pag-aralan nyo pa rin, hindi matik, pero pag-aralan nyo, baka pwede. Networking ang tawag doon. May mga networking na legit. Meron din scam, pero meron legit. Pero pag walang produkto, pinag-uusapan lang, ay, magbigay ka dito ng 20 mil. Sa katapusan, magiging 30 mil yan. Imposibleng totoo yun. Ibig ba sabihin, imposibleng may kumita? Hindi po, pwedeng may kumita. Kung walang kumikita, wala silang may scam. Kaya ito po yung modus niyan. Sa umpisa, yung pinaka nasa tuktok, siya yung magpapaaluwal. Kukuha siya mga investment, sasabihin niya, ito may bago akong investment, maganda to. Invest ka lang, 20 mil, o 15 mil, kung magkano. Pero sa totoo, maabot na mas malaki. Pero sa simula, maliliit lang yan. Tapos yung mga unang mag-i-invest, makakakuha, kikita sila. Yung 20 mil, magiging 30, 40 talaga. Totoo yun, may mga kumikita. Hanggang sa lalaki ng konti, second level, third level na. Lalaki yung mga kita, umaabot na ng 100, 200,000. Maya-maya, umaabot na ng milyon. May nagpo-post na nakabili ako ng sasakyan. Totoo ito, sure ito. Gumagana yan sa umpisa. Ganun talaga ang pyramid o Ponzi. Kasi kung hindi yan gumagana sa umpisa, walang maluloko. Ang problema, anytime pwede mag-collapse. Kasi walang produkto.
Isipin natin ng maigi, saan nanggagaling yung pera na pang payout nila? Kinakaltas lang sa mga bagong in? Hindi pwede yun. I-compute nyo, tingnan nyo, i-compute nyo na hindi talaga. Kaya masakit man sabihin, at pagpasensyahan nyo na po, pero kailangan talaga sabihin, we need to raise awareness. Ayoko rin naman gawin to, pero kailangan ko gawin eh. Kasi ang dami talagang naloloko. Hindi naman mayaman, nawawalan ng 100,000. Talagang sakit eh. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo mga kaibigan. May pangako ng malaking kita. Sigurado, may nakikita tayong kumikita talaga. Totoo yun, kumita sila. Pagkakakitaan tayo. Anytime pwedeng mag-collapse yan. Pangalawa, walang produkto. Saan nanggagaling yung pera? Sana po, tandaan natin ito. At dun po sa mga naloko, susubukan natin tumulong. Hindi ko po maipapangako sa lahat ng scam, talagang halos imposible talaga ma-recover yung pera. Sa totoo lang po. Kahit naka-freeze na yung mga bank account niyan, kahit nga punta ka sa ibang mas na bansa, talagang daming, talagang taon yan bago magkaso, ganyan, talagang isipin nyo na lang, alam ko masakit, talagang wala rin akong masabi, masakit talaga yan, pero isipin nyo na lang po na tuition fee nyo yan sa Universidad ng Buhay. Wala na tayo, nawala na yan eh. Kailangan matuto tayo. Kung naloko na tayo, nawala na tayo, hindi pa tayo natuto, yun siguro yung pinakamasama sa lahat, pinakamasakit sa lahat. Pero at the very least, sana matuto tayo at maiwasan na po ng mga iba. Maiwasan na po ng mga iba. Talagang sinulat ko, kasi talagang ako disturbed na din, nasasaktan din ako eh. So we assure you, we will conduct a full investigation. Nakausap ko ng ating isang attorney. May inassign akong isang attorney na iimbestigan ito. Pag-aaralan natin ng lahat. Nasimulan na natin last week. Kung susubukan ko kung legally pwede na i-revoke at yung business permit nila this week at i-closure. Kaso nung in-inspection namin last week, walang tao sa opisina eh. At pag-aaralan natin yung filing ng criminal cases gaya ng estafa. Ang pinakamalungkot pa rito, yung mga ibang nagtatrabaho doon, mga sales associate nila, kung tawagin nila, yung iba, siguro hindi rin nila nauunawaan na scam yung pinasukan nilang trabaho eh. Kasi madali, magaling magpaliwanag, magaling mag-explain, kala mo talaga eh. Pero pag tiningnan mo ng maigi, scam po talaga yun. Wala na pong iba. Pasensya na po, yan ang pangbungad natin ng umaga, pero kailangan ko lang po talagang sabihin